Ayan mga ka-RSP, sa isang munting paalala po para sa ating lahat na normal ang makaramdam ng saya, lungkot, takot, ugalit dahil ito ay mga basic emotions. Audrey. Ngunit mahalaga rin na alam natin, Nobel, kung paano dadalhin ito, lalo na yung mga intense emotions kagaya ng anger. Kaya nakikita natin sa kalsada, di ba? Sa mga social media, lumalabas yan. Oo, away-away. So ngayong umaga ay kasama po natin ang life coach na si Bryson Bonsol. Magandang umaga at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat, sir. I am happy to be back and I'm excited for this meaningful conversation. Ayan, ako rin, excited rin ako, Coach Bryson, sa panahon kung saan mataas ang stress level. Paano nga ba natin masasabi na makakaapekto ito ng iba't ibang sanhi ng emosyon, ugalit, itong stress level na nararamdaman natin? So, napakaganda na mapag-usapan yung ganitong bagay, ano? Kasi kagaya ng happiness or joy or anxiety, fear, ang anger, as mentioned earlier, ay isang basic emotion. Makakatulong din ito for our survival. Correct. No? So, to protect ourselves as well. So, ngayong umaga, pag-uusapan natin, saan ba ito nagmumula? Kasi hindi lang tayo basta bigla na lang nagalit eh. At maganda ring maisip natin na iba-iba tayo ng klase ng temperament. No? Makikita ninyo sa ating pakikisalamuha sa mga tao, may mga tao talagang magagalitin. May mga taong chill lang. No? May mga taong nagagawa nila ng maayos, nakokontrol nila ng maayos yung kanilang emosyon. So, maganda malaman natin saan ba nagmumula itong anger. No? Saan ba nagmumula itong matinding pagkagalit ng mga tao. So, kung pwede natin itong pag-usapan, magsisimula yan bata pa lamang tayo. No? May tinatawag tayo yung internal sources, yung mga paraan kung paano hindi natin na ipapahayag yung galit, yung emosyon natin. At pag yan ay nasuppress, nagsama-sama, nag-accumulate, so yan yung isang source ng anger. Yung mga trauma, yung mga hindi magandang nangyayari sa atin nung nakaraan, nung bata tayo. Kaya may mga tinatawag ngayon sa mga healing, di ba? Mga coaching na sessions, pati yung mga retreats, may tinatawag na reparenting the child within. Yung mga hindi na proseso nung bata tayo, nagmamanifest yan sa adult life natin. So kaya pag kami nagagalit, hindi tayo kagad manghuhusga. Bakit kaya, pwede natin itanong, bakit kaya siya galit? So, we become curious now. No? Bakit kaya, at ganun din, kung number one talaga self-awareness eh. Bakit kaya ako nagagalit? Ano yung nagtitrigger sa akin? Where is this coming from? Lahat yan may pinanggagalingan. Okay. Kanina, yung simula ng ating programa, naipaliwanag namin ng mga host, kung ano yung pamamaraan kung paano nagagalit. May mga assertive na kung may nakita silang fault, agad na ina-address. Confrontational. Oo, may iba naman, kagaya ko, nag-i-step back muna sandali. Pero may nabasa kasi ako, halimbawang isang cashier sa isang opisina, laging binubulyawan ng isang manager, tahimik lang, hindi sumasagot. Yung isa naman, sumasagot. Yung hindi sumasagot, isang araw na lang, bigla na lang nagdala ng Armalite, bigla na lang So, sumabog. Yeah. So, paano makakaiwas sa ganitong danger ng klase ng galit na biglang lumalabas na lang? Ayan. So, kagaya ng iba't ibang klaseng emosyon, maraming paraan para ma-redirect or ma-channel itong anger, no? So, tatlong bagay. So, number one, yung expressing. Kanina, pinag-uusapan ninyo yung iba, direct, no? Transparent. Maganda yon. So, maraming paraan para maipahayag. Pero dalawang bagay rin yun, under-expressing, when you express yourself. Pwedeng assertive nga, yung na-mention ninyo kanina sa maayos sa paraan, paano ito nasabi, ano yung mga salitang ginamit, at yung iba naman aggressive, negative kagad, mabigat kagad yung sinasabing mga salita, tapos yung iba, nagmamanifest sa action. So, they express in an aggressive way. At yun naman yung iniiwasan natin kasi iniingatan natin dalawa, yung mga tao sa paligid natin at yung atin ring sarili. No? So, expressing and then yung sinasabi niyo po yung suppressing at ito na yung sinabi mo kanina na Sir Audrey, yung bigla na lang nagalit, no? At nagmanifest sa galit. Na-suppress niya yung anger niya, walang way to naturally and healthy way to express it. Kaya ingat rin tayo kasi
one way or another, maganda when you suppress. Yung sinasabi ni Sir kanina, you calculate first. Hindi ka kagad right away na mag-express. So you suppress, pero hindi mo lang siya basta itatago. You should also learn how to channel it, redirect it. Sa energy pa, ang tawag dyan, you transmute the energy. Kasi pag hindi Divert, tunay ka, sasabog yan. So, i-check mo rin yung sarili mo. Babalik ulit tayo sa self-awareness. May paraan ba para nailalabas ko itong mga emosyon na ito? No? At yung pangatlo, yung calming. Baka nakulangan doon sa hindi niya na-express, na-suppress lang niya, at hindi siya nagkaroon ng way to cope and to also manage this emotion. Ayun na nga. So, dapat mayroon palang channel o mayroon kang gagawin. So, ito ba, tama ba yung kailangang mag-stop, mag-hold back ka? So, ano ba dapat gawin? Kasi baka mamaya at the end of the day, maging emotional issue na to. Hindi lang siya basta-basta Ikaw lang anger naapektuhan. management. Oo. Yeah. So, tignan natin, nagpa-pile up yan, ano? Kaya lagi, self-care din to, itong pinag-uusapan natin. Kaya maganda, meron ka rin kausap, no? So, maganda may safe person ka na napagkukwentuhan Yan. para nailalabas mo. Kasi hindi naman din sa lahat ng pagkakataon, mas madedirect mo yung galit mo dun sa source ng galit mo. Pwedeng yung boss mo, yung kamag-anak mo, pamilya mo, yung lagi mong nakakasama on a regular basis. So, may safe person ka na you can vent out. No? And this person, kaya siya safe person, can understand you, not judge you. Pwede rin siya magbigay ng sound advice, kaya safe person. And pwede ka rin naman niyang i-reprimand. Pwede ka rin yung paggalitin. Kasi baka mamaya, ikaw rin naman pala yung source ng anger. Hindi mo lang nakikita. So, mabibigyan ka niya ng maayos na perspektibo para, okay, bagong paningin, bagong pananaw sa situation na nararanasan mo. Ito, Doc. Napag-usapan natin kahapon yan, ano? Usually, merong isang tao na pinagkakatiwalaan mo na okay lang na lumabas yung tunay mong ugali doon, ano? Na doon mo sasabihin lahat ng anger mo. Confident. Confident, Yeah. ano? Usually asawa yan or best friend. So, dapat meron po tayo noon. Ayan. Doc, panghuli na lang po, ano po ang nais niyong iwang mensahe para sa ating mga manonood kasalukuyan nahihirapan sa pag-handle ng kanilang galit? Okay, so maraming tips, no? So kanina pinag-usapan niyo yung breathwork. Humanap sila rin ng paraan na makarelax. Okay? Tapos dahil yan ay stored energy, kailangan gumagalaw rin yung katawan. Kaya maganda yung pag-exercise, yung yoga. Last time when I was here, I taught laughter yoga, tumawa rin sila. So, nade-direct yung energy ng anger sa mga paraang ganon. Ayan, maraming salamat po, Coach Bryson, sa inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga ng mga tips. So hopefully maging kalmado na ang lahat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po.